Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P, or Tega Tito. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, kakatapos lang. Di ba kasama kita nung ginawa natin yung yung street food episode na playoffs? Ikaw ba yung kasama ko nun? Oo. May street food ako. Sino nga yung champion doon sa street food natin? Street food episode natin. Tagal lang, hindi ko na maalala. Fishbowl ba? Kung natatandaan nyo guys, paki-comment naman nung medyo alam nyo naman, medyo matatandaan na yung mga tito nyo. Hindi na namin matandaan kung sino yung nag-champion doon sa street food playoffs na yan eh. Pero itong tanong ko, bakit tayo napunta dyan sa street food na yan? Hindi kasi yun nga, alam nyo naman yung isa sa pinakasikat na grupo ngayon dito sa Pilipinas, yung Beanie. Kilala mo naman yung Beanie, Tito P, di ba? Oo naman. Hindi kasi sinisigurado ko lang. Basta mga babae, pre. Pag mga lalaki, hindi ko kilala yan. Hindi, pero yung sa Beanie nga, naging viral na naman sila recently. Medyo alat tong Beanie nitong nakaraan eh. Sunod-sunod yung mga negative publicity nila na tong mga nakaraan. Well, nabash na. Anong well? Comes to the territory. Kasi pag sikat ka talaga, mas nakafocus na sa yung mata ng mga tao. So, medyo yung slight na pagkakamali mo, ma-amplify yan eh. So, ay, ang ganda nung sinabi mo na yun. Tama naman talaga. May magawa ka maganda, normal lang. Pag may nagawa ka mas. Anyways, balik tayo. Nabash ng todo pare ang mga ang mga members ng Beanie. Kasi nagkaroon kasi sila ng guesting sa isang international YouTube channel. Na tingin ko, kung ako ang tatanungin mo, parang na-set up sila for failure eh. Dahil kung sino man yung nagawa ng content na yun, napakatanga nung gumawa ng content na yun. Alam mo ba yung ginawa nilang content? Ano? Beanie tries Filipino street foods. Okay. Na parang, putang ina, bakit naman papatry mo? Parang natry na nila lahat yan eh. Oo nga eh. Diba? Ang weird nun. Napakatanga nung content na yun para sa parang pinaganon din tayo. Parang Machong Chismisan tries Kamanava street foods. Parang ang pinagkaiba lang sikat yung Beanie. Oo, sikat sila. Saka magaganda sila. Pero may alam mo ba, nagkaroon kami ng in-depth analysis dati ng Beanie. Kasama ko isa sa Comedy Manila yun eh. Parang Voltes 5 lang daw yung Beanie. Individually, hindi sila ganun kagaganda. Pero pag pinagsama-sama sila, lumulutang yung galing at ganda nila. Yun yung analysis grupo silang grupo silang kinumbayan eh. Ay di, ako yung kausap mo nun. Hindi, meron pang isa. Hindi ka pa bumabalik nun eh. Merong natakot nga ako nung episode yun eh. Pero na-topic lang natin yun eh. Nabanggit natin na Si Chan Consing. Si Chan Consing yung kasama ko nung. Si Chan yung nagsabi nun. So, huntingin nyo kung member kayo ng Beanie, ano bang tawag sa fanbase ng Beanie? Blooms. Kung member kayo ng Blooms, huntingin nyo si Chan Consing sa mga gig niya sa Comedy Manila, saka sa Pencil Box. At murahin nyo siya harap-harapan. Chan Consing, mga kaibigan. I-heckle nyo habang Pero yun, pre, ang storya, international YouTube channel. Okay. International. So it's catering sa international audience. Pinakain sila ng iba't ibang mga pagkaing street foods daw na Filipino na dumating na negative sa ibang Filipino. Actually, ako nung una, hindi ko pa nakapapanood.
medyo kampi pa ako sa Bini. Kasi parang, okay, ano ngayon kung malamang hindi nila magugustuhan doon yung Betamax, yung balot. Kasi ako personal, di ako kumakain ng Betamax eh. Hindi rin ako kumakain ng balot. So parang pag nagbigay ba ako ng opinion na hindi ko gusto yung Betamax saka hindi ko gusto yung balot, masamang Pilipino na ba ako nun? Yun yung preference yun yung unang exactly. Baka kako yun lang yung nangyari. In-air lang nila na hindi nila preferred. Pero pag napanood mo kasi yung video, medyo nakakaurat naman kasi talaga yung ibang member ng Bini doon sa nangyari. Umiiw-iw pa eh. Kumbaga, parang sobrang nabalahu para sa akin ano ba yung tamang term na hindi masyado extreme? Kumbaga parang hindi bash eh. Basta parang masyadong naging unappreciated. Medyo naging unappreciated para sa akin yung mga pagkain na yun na parang kahit paano naman bago kayo pumunta dyan, may idea naman kayo kung anong lasa niyan. Parang gano'n. Na yung isa nga ayaw pang tikman eh. Parang sige. Meron akong theory dyan. Kasi una sa lahat, hindi siya Filipino content creator. So ang idea ko dito is pakakainin mo ako ng Filipino street food pero hindi ikaw yung tamang tao para magpakain sa akin ng Filipino street food. So siguro feeling ko magiging suspect yung food eh. Actually, yun nga rin yung pupuntahan ko. Ang problema, ang pangit no itsura ng mga pinakain din sa kanila. Since alam ko wala sila sa Pilipinas noon eh. So, kung ano man yung napagbilan nila ng Pinoy street food. Hindi siya OG eh. So, diba, gets mo parang parang, halimbawa, in-invite tayo sa let's say sa US na content creator, tapos pinakain tayo ng pares, tapos yung pares na yon yung parang kay Jamie Oliver yung pagkaka-prepare ng pares na di ba nung binabash ni Uncle Roger si Jamie Oliver, yung pagkakagawa ng egg fried rice is kung paano siya ginagawa ng white people, hindi ng authentic na Asian. So magigets mo na parang the fuck is this? Ang papakain sa'yo, fairy pares. Yun, di ba? Parang fairy food. Tangina, ginugel ko pa yun, Ano ba English ng diwata? Ang sabi dito, deity, goddess, fairy, spirit, or nymph. Kaya na yun pala English ng diwata. So, pero yun nga, sobrang olats nung, para sa akin sobrang, pero, yung the way kasi, ang binabash kasi ng tao, yung the way they reacted to, na parang, talagang, ayaw man lang itry, na parang, may mga negative pa, na parang, na-compare pa sila dun sa isang grupo. Ang pangalan ng grupo is yung paborito kong grupo ngayon, SB19. Na, alam ko, basher ka ng SB19. Ako, medyo naging fan ako ng SB19. Merong lumabas sa timeline ko na same content. Na baliktad naman. Si SB19 naman yung nagpapakain ng street food doon sa isang international na content creator. Ang pinagkaiba ng content, si SB19, sila todo build up sila doon sa pagkain. Na tipong maririnig mo pa sumaside comment na sarap nito sa kanin, yung mga ganon. Na medyo di ko magets na inuulam pala sa kanin yung street foods. Kasi ako, never ako nag-ulam ng mga isaw-isaw sa kanin eh. Ikaw ba nakapag-try ka ng mag-ulam ng isaw-isaw, yung mga ganong level sa kanin? Ako hindi ko kaya eh. I-judge kita pre. Pag pag wala akong tinatamad akong magluto, pre, nag-iisaw kanin ako, pre. Ay, nag-iisaw kanin ka? Oo. Parang di ko makain yung isaw sa kanin. Parang para sa akin ang program ko lang doon pagkasaw-saw sa suka,
huhuli ka ng konting sibuyas, yun na yun. Pero iuulam sa kanin, hindi siya masaya para sa akin. Ang may karapatan lang na iulam sa kanin yung ang may karapatan lang iulam sa kanin yung pork barbecue, pre. Parang barbecue lang siya, pre. Yung Betamax hindi ko mauulam sa kanin kasi parang hindi siya magandang kombinasyon. Pero yung Di ba yung Betamax lasang atay lang? Hindi mas gusto ko yung atay kesa sa Betamax kasi may pait yung Betamax eh. Yung atay parang mas siya mas savory, mas may pagka-creamy siya. Yun siya yung siya yung nagdadagdag ng creaminess dun sa sisig mo. Ganun ba yun? Tama ba yung word na ginagamit ko? Anywho. Pero kasi ito, yung SB19, sila yung nag-host. Tapos sa Pilipinas na ginawa na authentic Filipino food yung gamit nila. Plus, yung SB19, mukha silang galing Kamanaba rin. Yung Beanie, to be fair, mukhang rin sila, mukhang galing sila sa mga De Buena Familia kahit pa paano. Hindi naman sila hindi Yun nga yung sinasabi ng ibang tao. Yun nga yung sinasabi ng ibang tao na parang tangina itong mga to, pinipilit na maging alta mukhang mukhang puro street foods naman yung ulam nyo nung bata kayo. Pero hindi lang lahat sila mukhang pero alam ko may pagka-sheltered yung karamihan sa kanila. Yung isa siguro yung maputi. Yung isa siguro yung maputi, yung hindi ko kabisado yung mga pangalan. Yung Binimika yata yun. Si Mika yun. May isa pa na parang katandem ni Mika na salita pa lang alam mong galing sa may kayang pamilya. Tsaka parang wala naman sa kanilang galing sa sagad kahirapan . Sa bagay. Ang middle class kasi ngayon na rin . Lalo na kung anak mo babae, medyo sheltered na rin kahit middle class . Kapatid ko nga, pag umasta nakakalimutan kung laki ako sa hirap . Minsan gusto kong tagyakan . Ito may isang comment. Yung isaw daw, hindi daw dapat niluulam sa kanin, mas lumalabas daw yung lasa ng tae. Isaw pag inulam. Kasi mamili ka ng pinagbibila ng isaw. Pag pag medyo mahirap-hirap yung itsura nung nagbebenta ng isaw, medyo mag-alangan ka na kung paano yung nililinis yun. Hindi, natatandaan mo, di ba, nung nagpunta ka dito sa amin, pinakain kita ng mga street foods. Yun, superb doon. Natuwa ka naman doon sa pinagpakainan ko sa'yo, di ba? Dami mo nakain . Pa-300 kaya atang street foods doon. Dami. Tangina guys, pinakain ko na ng street foods si Tito P dito, ka-300. Yung 300, kanya lang yun, ha? 300 worth of street foods. Tangina, sabi ko, tangina to na mapak ng barbecue. Sana, ang daming kinain. Masarap . Ikaw nagsabi, kuha ka lang . Di kumuha lang ako. Sabi ko, tangina, malakas kumain. Buti pa yung Beanie, mahina kumain ng street foods. Dito, malakas kumain. Kasi nga, sila medyo, alam mo yun, mukha silang mukha pa silang sheltered kahit sabi mong galing middle class . Mali ka ng niyaya. Batang Kamanaba na kumakain ng street foods, to sinabi mo, parang parang binigyan mo ako ng open house . Nagets ko na yung sinasabi mo, Tito P. Pwede ka, meron ka kasing mga middle class na sheltered, na yun nga. So understandable siya. Kung yung SB19 umasta ng ganun, yun yung medyo dun ako na maano. Hindi kasi yung mga SB19 kasi mukhang bukod sa lalaki sila, yung mga mukhang sanay talaga silang kumain ng ganun. Kaya parang galing rin sa pinanggalingan natin. Ang pinagpuputok lang ng butsi ng karamihan ng tao dito is parang nabash pa kasi nila yung mga pagkain. Parang perfect avenue na sana nga daw yun para mag-promote ng Filipino culture. Pero para sa akin kasi, hindi naman nila trabaho yun . Tsaka sa source yung pagkain. Sa akin kasi, tinitingnan ko yung tsura ng mga pagkain, medyo suspect .
Nakita mo ba yung video ngayon? Nakita mo yung video ngayon? Hindi, tinitingnan ko, parang may snippets lang nung ano. Tama ka nga yung tinitingnan ko yung tsura ng mga pagkain. Parang hindi siya yung, kung sanay ka mang kumain nun, parang authentic ba talaga to? Kasi lalo na kung sa US siya shoot, di ba parang ginagawa nila, karamihan na ng mga Filipino food doon, pag nag-check ako ng mga ng mga Filipino restaurants doon, parang fusion Saka they make do with their ingredients Hindi siya yung locally available dito na ingredients tapos saka nila gagawin doon So, magigets ko na medyo may variation. Kung kumakain ka man ng, let's say, ng kwek-kwek, pero yung pagka-prepare nila, hindi katulad ng pagka-prepare ng kwek-kwek dito. Pag halimbawa, kinagat ko yun, tapos napansin ko na parang ibang-iba to sa lasa ng kwek-kwek na kinasanayan ko, di mag-iiba rin yung perception ko. Although, ang magiging comment ko nun is not to bash yung street food itself, pero magde-defer ako dun sa sasabihin ko na I know this, but this is not the food I'm used to eating. I think there's something different with your version of a kwek-kwek. Because I think this was not locally made. So, I mean, this was locally made here, but this is not the one that tastes like the one I'm having in the Philippines. Yung mga ganong... I'm sorry, your kwek-kwek tastes like pek-pek. Parang... parang... you know... More of ano, the fuck is this shit? Parang, this is not the kwek-kwek I'm used to eating. Yung mga ganon. Ay, nako. Pero yun nga yung problema, doon sila nababash kasi, tawag dito, para kasing lumabas na, masyado silang nagpapaka-elitista na hindi daw umayon sa itsura yung... Hindi, mukha silang Pilipina Hindi naman porket mukha kang Pilipina. Tsaka kung honest, yun yung honest take nila dun sa version ng food na yun. Hindi ko sila mabiblame. Again, hindi ko pa siya napapanood pero I'm assuming na siguro mag-iiba yung perception ko if dito siya ginawa sa Pilipinas tapos nag-asta siya na kumbaga, tsaka sila nag-comment dun sa pagkain na tsaka nila binash. Kumbaga parang version nung sila Rance Kyle nung sila, Tagalog Challenge sila, nakatira sila sa Quezon City. Parang, tangina, di ba? Panahon ng wika. We're doing... Nagganon din sila nun Nagganon din sila, yung Rance Kyle din na tries Filipino street foods din. May ganon din sila dati na tangina. Ay, hindi ko nakita yun. Pero nakita ko yung panahon ng buwan ng wika, tapos nag-Tagalog Challenge. Tayo rin yun Tayo rin yun tayo, yun nga, feature natin. Tapos taga Quezon City kayo. Tagalog Challenge ang puta. Pero yun nga. Kung dito natin, Ryan Bawa, nag-shoot sila dito sa ABS, tapos dito galing yung mga pagkain. Tapos yun yung saka ka nag-iinarte. Doon medyo hindi magsisit in well sa akin. Sure yun. Kasi kung nagiging honest lang sila doon sa kung paano yung pagkaka-prepare ng pagkain, dapat ba silang iba sa pagiging honest? Actually, yun nga yung sinasabi ko. Nung bago ka panoorin, baka nga kasi nagiging honest lang sila. Ang problema kasi, pwede kang maging honest pa rin na hindi ganun yung mo hindi ganun yung attack. Siguro ito yung exact yung way of thinking mo ngayon. Yan yung way of thinking ko bago ko napanood yung video. Okay. So gusto mo ba na parang may gusto tuloy akong gawin ngayon. Gusto ko i-post tong recording, ipapanood ko sa'yo. Saka tayo bumalik sa recording, tignan ko kung yan pa rin yung buhakin ng shoot na reaction mo. Mabubuisit ka talaga Mabubuisit ka talaga. So talagang nasa reaction. Yun nga, parang again, tayo bilang isang may pinagkatandaan na tayo.
binibigyan natin ng benefit of the doubt. Lalo na ikaw, Tito P. Again, magagandang babae ito. Most definitely, bibigyan mo ng magandang ng benefit of the doubt yan. Alam mo naman na yun ang kalamangan ng ibang magagandang babae na mas lagi silang nabibigyan ng benefit of the doubt. Pero kung pangit yan, diretso bash ka agad yan. Diba? Oo, kahit ngayon pa lang kung halimbawa si Diwata Pares yung nagganon sa street food, tangina, bash na kaagad yun Pero hindi yan ang point. Ang point ko kasi is, feeling ko naman pag pinanood ko siya, magki-cringe ako Pero yun nga, parang ganun yung reaction nila sa akin parang hindi, ang disappointment ng tao nanggagaling dun sa fact na hindi nila na-meet the expectations mo sa kung paano sila dapat umasta. Pero kasi andun ako sa mindset na sino ba ako para diktahan sila kung paano sila dapat pag-react. Kung nag-react man sila at yun yung authentic na reaction nila, then it's something na I can respect. Ang ano kasi parang nangyari kasi blasphemy sa something that you love parang babalik tayo dun sa nangyari a few years ago. Ginawa ni Benny Blanco. Kilala mo si Benny Blanco? Tatanda mo si Benny Blanco? Yung Pinoy Spaghetti ba yung yung ginawang pamabastos sa Pinoy Spaghetti. Parang nandun sa level na yun yung yung reaction nila. Reaction na parang yung mga taong nagagalit sa Bini, nakikita nila yung sarili, lalo na kung lover sila nung specific na street food na yun. Swerte pa nga yung Bini sa atin kasi tayong dalawa, pinuput natin into consideration, medyo alam natin yung fact na hindi gawa sa Pilipinas yung mga pagkain na pinakain sa kanila. Pero kung ikaw, Tito P, tanggalin natin sa equation na hindi gawang Pilipino yung mga produkto, na some random American dude prepared the street food for them. Na hindi nila natikman kung ano yung original, basta ginawa nila. Tanggalin natin yung fact na alam natin yun. Pag nabasa mo yung headline na Bini, ganito yung ginawa sa pagkaing Pilipino or sa street foods, mababadtrip ka rin talaga. Di ba? Pero kasi bago mag-judge, I would rather see it firsthand bago ako magbigay ng comment. Yun ang epekto ng katandaan Parang hindi ka na mabilis mag-pull ng trigger pagdating sa opinion mo Tapos balik tayo kay Benny Blanco. Teka, depende sa kung anong klaseng matanda Sinuwerte lang na tayo yung thinking matanda. Di ba nga yun yung sinasabi? Baka maibato ka na naman ng mga tao sa Facebook. Di ba may mga taong binabato yung matatanda sa Facebook or pumunta ka na ng Facebook Gold. Swerte lang na tayo yung kind ng matanda na progressive. Sige, tuloy mo sasabihin mo kay Benny Blanco. Di ba yun sa Pinoy Spaghetti? Hindi naman ako bad trip dun sa comment niya sa Pinoy Spaghetti kasi yun yung opinion niya. Mas bad trip pa ako nag-isyota niya si Selena Gomez Ako naman, wala akong pakinasyota niya si Selena Gomez. Bad trip ako na niluwa niya yung spaghetti. Doon ako na bad trip yung the way na trinato niya yung spaghetti. Okay lang sa akin na hindi siya masarapan Ang na-bad trip ako, feeling ko ni rage bait talaga tayo nun Kasi isipin mo, niluwa yung spaghetti. Tingin ko hindi naman kupal si Benny Blanco na pag kumain siya na hindi niya nagustuhan, iluluwa pa niya doon Yun yung nag-trigger ng rage nating mga Pilipino the way the spaghetti was treated. Kasi ako mismo, ang dami ko napapanood na mga YouTuber na, di ba uso naman yan na parang an American tries Jollibee. May iba naman na nagiging respectful sa pagsasabi na it's not for me. Ganun. Pero kaya tayo na-trigger doon kay Benny Blanco. Kasi binastos niya talaga yung Jollibee noon na nuluwa pa niya doon Pag ganun yung nangyari Siguro may theory ako dyan. Babalik tayo sa Bini. Di ba yung sabi mo nga sa akin, baka mabait lang ako sa Bini dahil may itsura sila. Kabalik lang kay Benny Blanco. Pangit si Benny Blanco, tapos ginanon pa niya yung spaghetti. So nagigets ko bakit mababatrip yung mga tao sa kanya. I mean, hindi ko sasabing, pero gets mo, parang naka-jackpot siya kay Selena Gomez. Wala tayong appeal. Walang appeal sa atin si Benny Blanco. Pero sa kababaihan ba, masasabi mo ba na walang appeal si Benny Blanco? Pangit ba?
Bakit mo ba itsura ni Benny Blanco? Tignan mo kayo, pangit ka. Kasi kung gwapo yan, feeling ko patatawarin siya. Kung si Erwan Yusap ang nagbastos sa spaghetti, papatawarin parang natin. medyo parang sasabihin mo, parang alam mo, kailangan lang i-educate si Erwan about sa Pinoy spaghetti. Yan, Ganun yung magiging comment eh. Yung kay Benny Blanco, tangina nito na nakachamba lang kay Selena Gomez, ganyan na mag-asta sa spaghetti. Ganun yung buhok mo ang bulbul, parang ganun. Yun. Parang umustahin sa itsura, boy. Pero pare, tingin ko, mabait talaga to si Benny Blanco eh. Alam mo bakit? Naloko niya si Selena eh. Hindi naman natin pwedeng i-claim na naloko niya. Pero yun yung claim to, yun yung susi niya sa puso ni Selena. Kasi si Selena, alam ko mabait na babae yan eh. So, parang siguro nahulog yung loob niya kay Benny. So, malamang na rage bait tayo. Yung sa Benny kaya, tingin mo, rage bait yun. Pero I doubt na rage bait. Kasi di ba uso ngayon yung rage bait? Hindi kasi, parang galing na sila sa negative na publicity tapos gagawa sila ng another negative publicity. Ano nga yung a few months ago, yung tungkol sa minor, yun yung last na negative publicity nila, di ba? Leak conversation. Pero kasi, yun naman, that's something private eh. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Quillamor. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Para siyang alam mo yung GC ng mga kalalakihan na pag nalik siya. Pero di ko alam yung ganyang mga usapan, Tito P. Hindi ako member ng kanyang klaseng GC. Ganyan ba mga GC yung sinasalihan mo, Tito P? I would neither deny or confirm. I plead the fifth path. Hindi, pero di ba ang sabi nga nila, pagdating sa GC, yung mga GC na pagtatlo member, yan yung pinakagagong yan yung mga pinakagagong GC. Pero nagigets ko yung punto mo yun. Private conversation kasi. Private conversation yung nangyari sa kanila. Posibleng private joke nila yun. Kasi lahat naman tayo may mga kagaguhan tayong joke. Dito nga sa Machong Chismisan, ang dami nating hinihirit na gagong joke. Pero it doesn't mean na hinirit natin yung joke na yun na tayo eh. No? Diba? Disclaimer. Kumbaga, minsan kasi yun yung humor ng grupo nyo. Though, again, hindi siya for public consumption. Kumbaga para siyang sex video. Lumabas siya without your consent. Ganun yung nangyari sa video na yun ng Bini. Kailangan ba natin silang husgahan para dun sa ganung klaseng biro? Yun sa akin, Hindi, parang diba? I'm not saying it's right, pero at the same time, it's not something na for public consumption eh. Kumbaga, tamay na nga lang kayo sa kwento, inusgahan nyo pa kami, parang ganun. Tsaka naman parang kung isa ka sa mga unang manghuhusga doon, siguraduhin mo na walang mababato pabalik sa'yo. Kasi hindi rin natin alam kung ano yung exactly. mga nasa private conversation mo eh. Di ba parang rin, yung mga taong nagme-make fun kay Jim Paredes dahil may jackal video siya. Pero malalakas din naman sila mag-jackal. Ang pinagkaiba lang, ang mali ni Jim Paredes, may video siya. Pero para pagtawan, siguro yun ang maganda, pagtawan mo si Jim Paredes dahil may jackal video siya. Pero wag mong asari si Jim Paredes na jackalero siya dahil baka mas malakas ka pa mag-jackal sa kanya. Yun yung doon eh. Yun yung parang merong doon eh. Merong
merong concept about dun na pag ibang tao gumawa mali, pero pag ikaw gumawa, na-justify mo. May kinall out ako dati niyan sa group chat namin. Sabi ko, tangina niyo, lalakas niyo naman mag-jackal, pero kung asarin niyo si Jim Paredes tas hindi na nila ako kinausap sa chat. Hindi, tama. Ayun, siya, actor-observer bias. Yung tawag sa kanya. Na halimbawa, ulitin mo para sa mga tangang katulad ko, anong tawag sa bias na yan? Actor-observer bias. Ano yan? Sige, explain mo nga sa akin. Or fundamental attribution error. Yun yung isa pang terminology dun. Shit, nagiging intelihente tayo. Pero, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, ikaw nagda-drive ka, di ba? Yung kumabagal yung nasa harap mo, bad trip ka sa kanya kasi parang nakakaladkad ka niya. Pero pag meron namang nagmamadali sa likod mo na mabilis, naiirita ka sa kanya kasi parang sabi, ba't nagmamadali to? Pero ikaw, kinoconsider mo yung bilis mo dun sa pagdadrive mo, yun yung perfectong pagpapatakbo ng kotse. Pag ikaw gumawa, hindi siya mali. Pero pag galing na siya sa ibang tao, ano na yun? Parang masama na silang tao. Diba ikaw, nagmamadali ka, tapos may kinot ka sa traffic. Okay. Pag nagalit sa yung kinot mo, sasabihin mo, kasi nagmamadali na ako, may emergency, kailangan nung dalhin sa ospital. Pero pag ikaw nagdadrive, tapos may kumat sa'yo, kupal to ng kakat ng hindi mo naman alam kung anong reason bakit siya nagmamadali, di ba? Tama. So, parang ganun. Yan po mga kaibigan, may bago po tayong natutunan. So yun. Pero tingin mo, anong posibleng tingin mo may parating ba na bagong maganda sa Bini? Kung ikaw yung manager ng Bini, anong kailangan mong gawin para makabawi sila dito? Kasi nakakadalawa na sila dalawang sunod-sunod na pangit na sila Tingin mo anong kailangan nilang gawin? Hindi sa akin kasi parang any type of publicity is still publicity. And the mere fact na pinag-uusapan sila ng mga tao dun sa ginawa nila, I think they're doing just fine pa rin Kasi people are still singing their songs, Tsaka, parang sa akin the mere fact na nakakakuha sila ng reaction dun sa mga mali nilang ginagawa, ibig sabihin sikat sila. Kasi kung halimbawa tayo, nag-react tayo ng ganun, tapos sa tingin mo ba magre-react ng ganyan yung mga tao? Hindi, di ba? Parang sino? Makoy pare, sino yun? Di ba? Parang ganun lang The mere fact na pinag-uusapan sila ngayon dito sa Machong Chismisan, ibig sabihin they have made it, di ba? Sabihin nila, tangina na yung Machong Chismisan yun, wala kami pakialam dyan. Tanginang yun. Di ba? Pero yun sa akin parang parang kung sa akin kung yun talaga yung authentic reaction nila dun sa food, mas marerespeto ko pa yun kesa yung magpapanggap sila gusto ko, parang, I like this. Tingin ko tingin ko dito pa hindi naman hinihingi ng tao na gustuhin nila yung pagkain. Oo, it's more of wag lang nila balahurain yung reaksyon. Kasi yung isa yung parang pinapatikim lang parang iiyak na Parang ano ba naman yung kagat ka ng maliit? It's not for me. I don't like it. Di ba? Ano ba yung pinapakain? Yung dugo. Paano kasi, yung dugo, may mga kilala akong hindi kumakain ng Betamax. Hindi pwede niya sabihin sorry, I don't like Betamax. Yun, ako nga din, di ako kumakain Pero, yun nga yung best way to do it na parang, sorry, I don't wanna try it because it's against my religion or I don't like to eat it, blah, blah, blah. Diretso yun lang, hindi yung tipong, ganun. Pero dugo yun tsaka babae. Pre, tanggap ko pag taga SB19 yung umasta ng ganun. Hindi pa ba sila yun nga pre, dugo yun sa babae, dapat sanay na sila doon. Hindi. Mali yung hirap. Mali ba yun? Hindi, pero yun nga. Di matikman mo naman yung ginagawa mo sa akin noon na weekly basis. Tangina, minsan lang umirit ng may shock value Hindi, okay.
Hindi ka naman sinabing gano'n eh. Sabi ko lang, hindi ako sanay na sa'yo nang galing. Tangina mo eh. Binubuhay mo ang dugo ko. Tagal ko nang graduate dyan eh. Hindi. Akala nung yung mga ibang listeners, din nila inabutan yung mga unang ganyan ko eh. Tangina eh. Nagbabago na nga ako eh. Ibinibigay ko na nga ibinibigay ko na nga sa iba yung entablado para mag-shine eh. Ayoko na sa ganyang buhay eh. Binabalik niyo ako. Nag-i-steady na nga ako sa Tito Jokes. Kaya gusto kong sabihin sa kanila kung nakikinig sila sa magic nung hindi pa nila alam ang tunay na kapasidad ng isang Makoy Pare. Kaya mo na yun, mga nakaraan na natin yun. Kumbaga, it's your time to shine. Hindi nila alam bakit ka gustong bugbugin ni Elvis. Tinuit ako nun eh. Pero gusto ko yung pag nagkita kayo, tapos nakita niya malaki ka rin. Ang ino paano kaya? Pero parang magkasalaki lang kayo, di ba? Siya yung namatayan ng asawa, di ba? Oo, siya yung namatay ng asawa. Pre, walang steer. Talagang I said a little prayer for him. Talagang no one deserves what happened to him. Tapos, nakakaawa din yung anak nila. Well, to be fair, hindi naman kasi ikaw yung hindi naman siya yung inaway mo in the first place. Hindi pinoprotektahan lang siya yung kapatid niya. Uy, fan na ako ng kapatid niya ngayon ha. Fan na ako ng kapatid niya ngayon. Magaling naman yung kapatid niya. Kita mo nga, may bagong jowa na naman. Tapos na siya kay Barbie, may bagong jowa na siya eh. Gwapo eh, no? Gwapo yung mga... Ngayon ko lang naalala, talagang yung kambal talaga yung tinira mo eh, no? Nagsimula ka dun sa isa tapos pati yung isa dinali mo rin eh, no? Wala. Baka hindi nila magets na maayos ha. Wala po akong ginawa kay Raymond Gutierrez ha. Wala po akong ginawa. Ayusin mo kasi yung wordings mo. Baka isipin nila ito yung history lesson lang kasi nung mga panahon na kasama ka pa sa good times na ikaw yung showbiz yung tagapagbigay ng showbiz balita. Alam ko wala na yung mga episode na yun online eh. Kasi madami na kasing nakikinig ngayon na madami na kasing nakikinig ngayon na hindi na nila inabutan yung showbiz bro dati. Baka nga nagtataka sila bakit showbiz bro yung handle na pinopromote ko. So okay na lang din yun. Pero nandito na tayo Tito P. Ay teka, sige, anong sasabihin mo? Sige. Yan. Pero kailangan kitang i-commend. Kasi napaka-prophetic mo. Bakit? Ano bang na-i-profess ko? Kasi ikaw yung una nag-call out kay Raymond Gutierrez eh. Tangina, pre, di na makagulat-gulat yun, pre. Hindi, pero takot silang lahat kay Annabelle. Ikaw hindi. Kasi hindi naman ako kilala ni Madam Annabelle, kaya matapang ako nun. Gusto ko yung pag kino-call out mo ng bading si Raymond Gutierrez, tumatahimik lahat. Sila mo tumatahimik. Uy, pero hindi tama yung ginawa ko dati. People should be able to come out whenever they want. Diba? Sabi ko lang, at least tama yung call out mo. Sabi ko nagbago na ako eh. Pero, teka, Tito P, so ano ipapayo natin sa Bini para makabawi sila dun sa, para hindi sila strike 3? Management, it's a management problem ba? Or paano bang dapat nilang gawin dito? Piliin kasi nila yung content ng Hindi, yung una wala sa control nila eh. Meron lang kupal na kaibigan nilang gusto bumida do sa isang video nila. Hindi, yun, wala yun. Kumbaga, church to experience. Kailangan mangyari sa kanila para matuto sila sa buhay. Pero ito, siguro naman may idea sila kung anong type ng content yung i-film nila. So kahit pa paano yung handler nila, parang siguro nagbigay na ng briefing sa kanila na Pero kasi baka na-brief sila. Parang hindi nila in-expect yung yung magba-backfire yung
Kasi pare yung the mere mention ng Bini tries the Filipino food, parang doon pa lang sablay na eh. Medyo tanga lang na hindi nila naisip na puta, babash tayo dito pre. Wala man lang. Ang dami-dami nila doon. Wala nakaisip nun na tangina, tol, pag mababash tayo nito. Lalo na ikaw, mukha ka mahirap. Di ba? May nag-point out na gano'n. Walang maniniwalang di ka makapag-try ng Filipino street foods, di ba? Yun rin yung di ko magets eh. Parang pinag-try sila ng street food sa Pilipinas. Parang napaka-counterproductive nun. Might as well, di ba? Andun na rin lang sila sa US. Parang Bini tries exotic food from other countries or yung sa US na mismo, di ba? Exactly. Bini tries, American fast food. Parang walang American fast food dito. Oo, di ba? Yung mga fast food na wala dito. Kaya lang kasi, habol kasi siguro nila nun Pinoy clout eh. Habol nila yung... Ito yung mga fast food na meron dito, tapos yung kung ano yung version doon. McDo dito. Parang maganda. Parang diba? Bini tries American Jollibee. Parang ganun. American fast foods in America. Parang, diba? Kasi alam naman natin, pag kumain ka sa McDo dito, maliit yung, nakakaawa yung burger dito, doon mas malaki. Diba? Ito, tanga rin mag-isip tong content creator eh. Yun ang i-bash natin yung gumawa ng content. Ano ba to? People versus food. Tingin ko na-set up talaga sila dun eh. Parang, pero kung ako, ang management ng Bini, dapat fin-filter nyo rin kasi yung yung... Hindi pre, alam mo kung ano pang banlaw dito? Ano? Isang malupit na hit. Kailangan maglabas sila ng malupit. Eh, yung huli nilang nilabas, medyo pusyaw eh. Yung Shaggy Di Shapopo. Ay, hindi ko lang. Yung ba yun? Hindi ko alam. Parang niremix nila yung Shaggy Di Shapopo na na childhood na pangbatang kanta. So, hindi catchy kasi. Well, technically kasi naggumana yung yung Apathy. Ano yung Apathy? Di ba kanta ni Bruno Mars yun? Apathy. Yung ba yun? Ano kasi yun eh. Drinking game sa Korea yun. Okay. Ano talaga siya? Kumbaga parang ganung formula yung ginamit ng Bini kung inano nila yung Shaggy Di Shapopo. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman sinasabing sobrang pusyaw or sobrang sablay. Pero kung ikumpara mo dun sa last na 3 labas ng SB19, hindi siya kasing putok nung ang lupit nung bagong labas ng SB19 eh. Iba yung lakas ng SB19 ngayon, napakainit nila eh. Itong medyo para sa akin medyo hilaw ng konti yung Shaggy Di Shapopo. Problema nung handler yan again. Yun yung mga maling decisions ng management nila. Kaya nga sabi ko kung ako yung management, kailangan masigurado ko na yung susunod na kanta ko sobrang ganda na makakalimutan ng lahat na sablay yung mga sablay ng Bini. Parang yung Baron Geisler effect. Alam mo naman yung Baron Geisler effect, 'di ba? Gagawa siyang kanta doon tapos lalabas siya sa isang series o pelikula. Makakalimutan natin yung tapos gagawa ulit siya na ikakasira. Pero in fairness kay Baron, napakalinis niya ngayon. Napakalinis niya ngayon. Na para sa akin, good for him na maayos yung gawa niya. Tapos, isa siya sa pinaka-well-loved ngayon doon sa kakatapos lang nila na series, yung Incognito. Sobrang daming tao na galit na pinatay siya doon sa Incognito. At least alam natin na si Baron talagang siya yung actually yun ang kagandahan kay Baron. Parang kahit ilang beses siya, parang siyang Robert Downey Jr. na kahit anong gawin niyang mali, nakakabawi siya eh. Para siyang ipis pre. Para siyang ipis. Hindi mo matay-matay. Hindi mo matay-matay. Kasi kung isipin mo, tangina yung lowest of the low niya, yung mga time na nakakulong siya, yung sinugatan yung mukha niya, tingin mo di na siya makakabawi nun eh.
Puta, pero tingnan mo kung nasan siya ngayon. Di ba yung inaway pa niya yung na ano pa Kuya siya, niya. sexual harassment kay Oy, sa anak ni kay- William Martinez. Oo. Tapos yung magkakaaway sila magkapatid dati. Yung kapatid niya nagta-taekwondo ba yun? Oh, yung kuya niya, yung after kasi mamatay yung mama niya. Doon siya nag-spiral down. Kasi yung mama niya yung parang nagmi-mediate sa kanila magkakapatid eh. Pero ngayon yata okay na sila eh. Tapos ang napangasawa niya yung parang nurse Yung yata. Parang Psychologist psychologist niya yun. Pero si Baron parang may fast siya, may ang hilig niya talaga yung medyo malulusog na babae. Naging ex niya rin yung yung kay Cortez. Yung anak ni Res. Oh, anak ni Res. Tatay ni Ann. Yan, sige. Well, to be fair naman kasi yung mahilig siya sa mga tisay. Well, yung ang napansin ko yung yun nga yung malalaking babae. Pero babae. galing siya kay Jody. Yung DJ? Jody Mango. Hindi pa ikaw hindi kita naisama doon sa guesting. Wala ka pa nung nag-guest si Joe De Mango dito. Si Joe De Mango. Ganda pero ng guesting nun. Nakita ko nga yun, sabi ko, iba tayo ng mga pinaghuhugat na guest Tinatamad ako magkuha ng guest ngayon eh. Pag sinipag ko, kaya lang problema, yung recording session natin late eh. Mahirap kumuha ng guest ng ganitong oras eh. Pag nag-studio recording na lang doon tayo mag-guest. Sige. Speaking, na-cancelled pala yung schedule natin na live recording. Okay lang yun. Ibig sabihin, hindi pa yun ang tamang panahon. Untik na kasi, guys, dapat may sponsor. Kaya lang yun nga, hindi natuloy yung sponsor. Anyways, ito na po mga kaibigan ang pinapaborito nating segment sa lahat. Ang pina-follow ba ni Tito P? At dahil special ang episode na to at wala tayong Tito P, special tong episode na to. Bago mo tuloy yan, hayop ka. Meron akong office mate na lumapit sa akin. Ang sabi niya sa akin, Tito P, inabangan ko kung sino pina-follow sa Instagram, gago ka. Ito, special edition to, Tito P. Ang pina-follow ba ni Tito P? Ay, check natin kung pina-follow niya ang lahat ng member ng Bini. So, naggawa na ako ng pre-check mga kaibigan. Si Bini Gwen mga kaibigan ay pina-follow ni Tito P. Si Bini Gwen yung medyo payat. Yung Bicolana. Favorite ko yan. Tangina, alam mo O si Bini Colette mga kaibigan ay pina-follow din ni Tito P. Ito yung medyo boyish. Hindi ko kasi sila medyo kilala lahat eh. Si Bini Colette yung medyo boyish. Hindi ko kabisado yung mga pangalan nila. Pero kasi nakakaya naman. Pag may finalo ka lang na certain members tapos di mo finalo lahat. Parang ang lang eh. Anong feeling mo? Magtatampo sa'yo si Mika pag di mo siya pinalo? Sabi ni Mika, ay, ba't pinapalo niyo si Bini Gwen saka si Bini Maloy? Ako hindi niya ako pinapalo. Ganun ang feeling mo? Hindi, sa akin parang nakakaya lang na hindi mo Basta, si Bini Maloy, pinapalo din ni Tito P. Si Bini Colette, yun yata yung yung nag-viral. Si Bini Colette, siya yata yung humirit nung kung di ako nagkakamali guys siya yata yung humirit ng yung minor joke. Ito si Bini Maloy, ito yung mga tipong itsura na hindi alam ko ito yung kumain ng balot si Bini Maloy eh. Ang hindi yata kumain ng balot. Siya yung patok. Ang hindi ata kumain ng balot si Mika Lim, yung Bini Mika Lim. Pero yun siya yung nakakaangat sa buhay. Yan nga. Lahat ng Bini pinapalo ni Tito P. So, certified blooms ka ba, Tito P? May fan ako ng nila, ng certain songs. Anong paborito mong kanta ng Bini, Tito P? Ano ba yun? Lagi ba yun? Lagi. Cute nga yung lagi. Ako
Medyo nagiging SB19 fan ako nitong huli nga. Sa akin ang galing-galing ng SB19 eh. Yung tumabi ka dyan. Huy. Uy, Rico Blanco, pre, nagsayaw nun. Nakita mo ba? Okay, syempre, alam mo naman si Rico, mahilig sa bata eh. Dapat nakipag-collab siya sa Bini kasi yung Bini mahilig din sa bata. Hindi, alam mo ba yung Alam mo ba yung nakita si Rico kasama si Maloy sa LU? Bini Maloy. Oo, sabi ko nga si Rico magaling mamili eh. Pero magaling din siya magpasagot kasi pare, pwede naman siyang pumili at di siya papansinin eh. Pero napapansin siya eh. Oo, siyempre, yung ginawa niyang pagsasayaw sa SB19, madami nagka-crush sa kanya dun ah. Oo, doon siya nakilala ng mga bata kasi si Rico medyo mas matanda pa kay Bongo eh. Tapos kumbaga para pumasok siya sa radar ng mga bata. Kailangan niyang maging makikipag-collab ako sa uso ngayon sa mga bata. Yun yung tama na sinabi mo eh. Yun ang perfect doon term dun eh. Collab. Collab is the key. Collab is the key. Ganun mang isda pare. Kailangan mo ng beat. Ayoko na nang pinupunta ng usapan na to. Tapusin na natin. So, Tito P, ano bang mga gusto mo i-promote o saka pwedeng i-follow? Yun lang yung IG ko. Tito__P. Saka, yun nga. Parang kung message ko, parang bigyan nyo ako ng idea para sa solo side project. May message yun na si Tito P. At ako naman, batiin ko lang yung mga kaibigan natin. Backtrip Podcast, Tigas Dito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicle Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, yung Hobby Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Podcast, Konichi Mates Podcast, saka yung mga Patreons natin, si Jason Bonsa, si Darwin Busuego, si Hobby Podcast, si Jimbo, si Gian, at ang patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie. Saka syempre, check out nyo rin, Kitorific PH. Kung nasa Metro Manila kayo, check nyo lang sa Grab, available sila dyan, or pwede nyo rin pa-check yung Facebook saka Instagram page nila, Kitorific PH. The best yan. Pahabol lang ako mabili, sorry. Shoutout kay Derek fina-follow ko lahat ng members ng Bini. Ay, nandiyan ba? Nakikinig ba ngayon? Shoutout si ang pangalan? Si Sir Derek. Matagal na daw ba siya nakikinig ng Machong Chismisan? Oo. Gulat nga ako eh. Ayun. Okay. Shoutout kay Derek. Thank you sa pakikinig ng Machong Chismisan. Ayan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin ang pinakamabangis, pinakamalakas, responsive Tito P na laging nagsasabi. Honesty is the best. Ano ibig sabihin ng responsive sa likod mo? Responsive oh. Kala ko kanina kung anong watermark yan. Dapat ka tinatakpan ko yan. At ako nga po pala si Makoy Parier Showbiz Bro na laging nagsasabi, laging niyo tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Have a great day everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.